Nasaan na? Pasugod ako dito dahil may gulo raw eh. Teka, nasaan nga ba yung gulo? Ba, teka. Mukhang literal na magulong bahay pala ang problema. Guilty ba kayo dyan, mga kumare? Bah, taas kamay din ng mga nanay dyan na aminado kung ano-ano abubot ang inuuwi o tinatabi pa. Oh, taas kamay. Meron din po kaming kagaya ng ganito. Kaya lagay ng mga ice cream, binabaunan po ng mga anak ko at asawa ko sa trabaho. Pagka nagala po sa mga malalayong lugar, mga resibo po ng mga tourist spots, yun, tinatago ko po yan. Kaway-kaway sa mga misis at nanay dyan na nagtatago ng lumang stuffed toys. Lumang barya. Lumang upuan na pilit inaayos at kung ano-ano pang mga abubot na itinambak lang sa ilalim ng kama at lababo. Tuloy tayo sa tahanan ni na Maring Leslie na santambak daw ang mga lumang gamit. Mahilig pong mag-kolekta yung mama at papa ko. Kumbaga, simula nung nakikita ko po yung ganun na ginagawa nila, simula nung elementary ako, high school, tapos ngayon nag-asawa na. Kaya naman ang kanyang bahay, napagkahamal ang bodega ng ibang bisita. At maging ang kanyang mister, sumasakit na rin ang ulo sa kakaibang hobby ni Leslie. Sinasabi ko lang po sa kanya, saan na naman galing yan? Tatambak na naman yan dito sa bahay. Puno na yung bahay natin mga gamit. Tatambak ka na naman mga gamit. Sa daan-daang bagay na itinatago ni Leslie, may ilan dito na parang kayamanan kung kanyang pakaingatan. Ito pong typewriter, hindi ko po siya basta-basta maitapon. Hindi pa po ako naisisilang dito sa mundong to, buo na po ito. Ito naman pong palayok, galing po yan sa aking lola. Pwede ko pa siyang lutuan na matitikman ng aking mga anak. Pero kailan niyo po huling ginamit yan para paglutuan? Ano po, nung mama ko pa po nag-ano nun bata pa po ako. At ang most treasured abubot ni Leslie, ang basag na vase na galing pa raw sa kanyang ama. Ito pong vase na ito, kaya po hindi ko maitapon kahit basag na po siya kasi galing pa po ito sa aking papa. Pinaghirapan po niya yung pagbili nito galing sa kanyang pagtitinda. Asus! Ahaminin mga kumare, relate ba kayo kay Leslie? Na ayaw pa rin itapon o ipamigay ang ibang abubot? Kahit ang totoo, patagal na niya itong hindi ginagamit. Pero no judgment mga aha, dahil naiintindihan namin may sentimental value ang mga yan. Pero dito sa aha, ang problema sa bahay at buhay, laging may solusyon. Makapag-let go nga kaya si Leslie sa santambak niyang abubot? Eventually po ba parang gusto nyo rin na mag-let go dito sa mga abubot sa bahay? Mga mare-pare at kabarangay, there's a thin line between hoarding and collecting ha, okay? Alright, just making it clear, ayaw naman natin makaroon tayo ng pagiging guilty. Kaya mahalaga sa lahat, mas maunawaan natin ang mga ganitong bagay na maaring maliit na problema sa simula na posibleng mas lumala kung hindi maaagapan. Ang mabuti pa, alamin muna natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng collector sa hoarder. Ang isang collector ay very specific ang kanilang kinokolekta or ina-accumulate. Is maaaring isang type of bagay na related sila sa isa't isa. At ito ay ina-arrange nila in a way na may organization pa rin at hindi nakakakos ng any form of sagabal. Alam niyo ba ang kasama ang hoarding disorder sa libro ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders? O DSM-5 by American Psychiatric Association? Ang hoarding ay isang type ng mental health concern kung saan ay isang individual ay medyo hirap sila to discard, hirap sila to let go of mga bagay, mga objects. Nagiging disorder na ang isang condition like hoarding na pag ito ay nagkukos na ng dysfunction, distress. So sobrang daming gamit, kalat, clutter sa tahanan. Nahirapan na siyang gumalaw, na meron ng danger sa kanyang safety na ibang tao. Pero bakit nga ba nauuwi sa pag-iimbak o hoarding ang isang tao? Usually kasi, ang root causes ng hoarding behavior ay pagminsan may kasabay na depression, anxiety, may past trauma, kaya siguro sila very attached to certain objects.
At sa halip ng husgahan, ang kailangan ng mga taong may ganitong kondisyon, malawak na pangunawa at mahabang pasensya mula sa kanilang pamilya. Proseso siya, hindi naman siya magic. Mas mahirap kasi siya na biglang tatanggalin kasi kailangan gradual siya, huwag madaliin, proseso siya. Ang mabuti pa, balikan na natin si Maring Leslie na nakapagdesisyon na raw. Eventually po ba parang gusto nyo rin na mag-let go dito sa mga abubot sa bahay? Opo. Pagka, ano po, yung mga kailangang itapon na po talaga, itatapon. Sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit. At sa basag na vase na galing pa sa kanyang ama, Kailangan ko na po siyang itapon dahil sira na po ito. tuluyang nag-goodbye na rito si Leslie. Good job! Kahit paunti-unti, ang mahalaga, sinimulan natin ang unang hakbang para sa pagbabago. Diba sabi ko naman sa inyo, laging may sagot sa problema sa bahay at buhay. Di ba't masarap manirahan sa isang malinis at maayos na tahanan?